Topic natin ngayong araw na ito ay papaya. Benefits at risk ng pagkain ng papaya. All year round na may papaya sa ating mga palengke dahil ito ay nababagay sa ating bansa. Tsaka ito, di ba, sinasama sa mga inireregalong prutas sa atin palagi. Kaya nga tinapi ko kasi lagi kami nireregaluhan ng papaya ng sister ni Doc Willie. Ano yung muna ang benefits ng papaya? Number 1, masarap at masustansya ang papaya. So, paano natin pwede kainin ang papaya? Pwede mong gawing juice o smoothie. Lagyan mo lang yan ng yogurt o kaya ng gata ng nyog. I-blender mo, inumin na siya. Pwede mo rin siyang samahan ng mga iba't ibang mga prutas katulad ng strawberry kung napapanahon o kaya ng saging. Pwede mong gawing fruit cocktail, yung sama-samang mga prutas na pinalamig, mga inumin. Tapos, hindi ba sa lahat ng inihaw, masarap lagi may atsara. Yung atsara galing sa hilaw na papaya. Or, as is, lalo na kung napakatamis ng papaya, pwede nyo kainin as is, palamigin lang ng konti. Pwede nyo rin po siyang i-freeze at tatagal siya ng 10 buwan sa inyong freezer. Ngayon, itong mga hilaw na papaya, ginugulay ho ito. Lutuin lamang mabuti. Tapos, nakita din nila, dahil may papay nito, pwede itong pampalambot ng karne. Kaya nga siya nilalagay sa lahat ng mga karne na matigas. Ginagawang tinola. Kaya lahat ng tinola natin, laging may papaya. So, yan ang masarap at masustansyang papaya. Number 2, may tulong ito bilang pag-protect sa atin ng pagkakaroon ng risk ng cancer kasi meron siyang mga antioxidants. So, punong-puno siya ng mga antioxidants, lycopene, carotenoids, beta-carotene. So, nakakatulong ito dahil, di ba, ang kulay niya pula o kaya naman orange or red-orange. So, dun nyo kita yung carotene niya. So, maaring makatulong para mabawasan ang risk sa prostate cancer at saka sa breast cancer. Tapos, sa mga senior, pang-neutralize ng free radicals na nakikita nila sa Alzheimer's. So, maganda ito sa mga seniors para ito yung maibibigay natin sa kanila o ipapakain natin. Bukod pa sa malambot ito, kayang-kaya nilang nguyain at lunukin. Number 3, maganda din ito pangpalakas ng ating immune system dahil napakarami niyang vitamin C. 103% ng pangangailangan natin. So, bukod pa doon sa mga vitamin A, C, and E niya. Number 4, maganda din ito sa ating puso, sa heart health natin. Kasi meron siyang vitamin C, meron siyang potassium, meron pa siyang mga antioxidants, fiber. So, para sa magandang daloy ng dugo, tapos pampababa pa ng cholesterol, so bababa yung risk natin ng heart disease, ng high blood, ng stroke. Number 5, dun sa mga diabetic, sabihin, pwede ba to sa diabetiko? Yes, pwede siya kasi dun sa mga maliliit na pag-aaral, nakikita nila, baka nakakatulong magpababa ng blood sugar. So, pwede sa may type 1 at type 2 diabetes. Lagi lang i-check yung kanilang blood sugar kapag naparami ng kain ng papaya. Yan, kaya nga kasama siya dun sa mga prutas na pwedeng pang diabetiko, itong ating papaya. Tapos, pwede rin siya sa kirot. Kasi dahil dun sa enzyme niya na papain, mas dumadami yung cytokines. Ito yung panglaban natin sa pamamaga. Kaya dun sa mga pagkain nakakatulong sa ating rayuma at saka sa pamamaga, kasama ang papaya. Maganda ba sa mata? Yes, maganda ang papaya sa ating mata kasi meron siyang beta-carotene. Kaya nga, ayan, ang ganda ng kulay niya. Importante sa ating paningin, pampalinaw ng paningin kasi nako-convert ang beta-carotene to vitamin A. Tapos meron pa siyang lutein tsaka zeaxanthin. Ito na nako-concentrate siya sa macula. So sa mga seniors, ayaw natin magkaroon ng panlalabo ng mata or tinatawag na age-related macular degeneration. So maaga pa, kakain na tayo ng ating papaya. Kaya kasama rin siya sa mga superfruits for the eyes. Kasama ang papaya. Yan, maganda siya talaga.
Ngayon, dun sa mga may problema sa tiyan, pwede ba to yung laging hinahangin ng tiyan? Yes, bagay siya sa laging mahangin ng tiyan, sa may irritable bowel syndrome, dun sa mga constipated o dun sa nagtitibi. Kasi nga marami siyang fiber. So, para sa regular na pagdumi at syempre, nabababa rin yung risk ng colon cancer pag lagi tayong dumudumi. Sa mga nagpapapayat, pwede ba? Yes, 120 calories lang ang isang medium size na papaya. So, kung sawa na kayo sa saging na merienda nyo sa umaga or sa hapon, pwede din ang papaya dun sa gustong pumayat ng konti. Pangpa-beauty, pwede din to maganda sa balat at sa ating buhok. Kasi yung vitamin A niya nagpo-produce ng sebum production para sa magandang buhok. Pwede nyo nga, di ba uso ngayon ng mga mask, hair mask, lagyan nyo lang ng konting yogurt, lagay doon sa inyong buhok, 20 minutes tapos banlawan. Pwede rin face mask. Yan no, papaya, cucumber, banana, pagsama-samahin nyo. Tapos durugin ninyo yung laman. Tapos pwede rin ilagay doon sa ating muka. Ngayon, pag na-sunburn kayo, pwede din yan. Di ba? Minsan mahapdi ang sunburn kasi meron siyang papain. Tapos yung vitamin C niya para sa maintenance ng collagen, para sa ating balat. So, vitamin C, lycopene, anti-aging yan, para iwas kulubot. At nakita din nila, baka pwede rin sa mga bed sore kasi may chymopapain siya. So, dun sa nagkasugat dahil sa pressure sores. Tapos, pwede din ba ito dun sa mga, di ba pag masakit lalamunan natin, sasabihin, soft diet. Yes, nakakatulong kasi may papain siya. So, kung may pharyngitis kayo, tsaka tonsillitis, bukod pa sa soft diet ito, napakalambot, lunok lang kayo ng lunok, pwede din ang papaya. Pwede ba sa may hika? Pwede rin kasi meron siyang beta-carotenes. So, baka nakakatulong din sa ating lungs. Tapos, nakita nila, meron siyang vitamin K at saka calcium. So, maganda to sa buto. Kaya nga pang senior siya talaga mas na-absorb yung calcium kapag may vitamin K para sa ating buto, para hindi magkaroon ng bone fracture. Sa mga batang nag-aaral, mga nanay, mga lola, mas pakainin ng papaya, di ba napakaganda ng kanyang kulay, kasi meron siyang choline. Ito, pang-memory ng bata, para sa magandang tulog, para sa muscle, para sa pag-aaral, kasi nakakatulong yung choline sa mga nerves at pamamaga. So, nakita po natin ang benepisyo ng pagkain ng papaya. So, talagang masustansya. Lahat ng kailangan nyo, may minerals, may phytonutrients, meron pa siyang mga electrolytes, bukod pa sa mga vitamins. Pero, may ilang mga tao na dapat din mag-ingat sa pagkain ng papaya. So, ibabanggitin natin sino yung mga taong mag-iingat. Yung mga nakalunok ng buto or kumain ng maraming buto ng papaya, ingat lang po kasi meron siyang benzyl isothiocyanate. No, pag medyo madami, baka masama sa katawan. Pero kung nakalunok kayo ng ilang buto, okay lang naman. Wag gaanong hawakan yung hilaw na papaya dun sa mga may allergy sa latex. So, yung may skin allergy sa latex o yung para siyang nasa mga gloves, ingat po kasi baka ma-allergy din kayo doon. Pwede ba ito sa buntis? Konti lang po ang kaining papaya ng mga buntis kasi baka mag-cause ng contraction. Tapos yung hilaw na papaya, nakita nila baka daw makasugat ng esophagus. So dapat lutong-luto. Kaya nga siya ginigisa mabuti pag ginulay natin or nilalagay sa mainit na sabaw. Diba? Kailangan palambutin. Kasi nga dahil may papain at latex yon. Doon sa mga may iniinom na gamot, pakinggan nyo po kung may interaction ito. Siyempre, lahat naman ng pagkain may interaction sa mga iniinom nating gamot. Doon sa mga naka-warfarin, baka mapalakas po yung epekto ng warfarin. So, konti lang ang kakainin yung papaya. Doon naman sa mga diabetic, umiinom kayo ng anti-diabetes na gamot. Kung naparami po ng papaya, mas mag-check lang ng inyong blood sugar kasi baka sumobrang baba naman ang inyong blood sugar. Doon sa mga umiinom ng amiodarone, ito po yung para sa puso. Nagpapalakas kasi ng epekto ng amiodarone. So, less papaya sa inyo. At doon sa mga taong umiinom ng para sa thyroid, yung levothyroxine, baka kasi magpababa ng epekto ng levothyroxine nyo.
So, yun po yung mga taong mag-iingat sa pagkain ng maraming papaya. So, overall, mas marami pa rin pong benepisyo ang papaya. Pwede natin ipanregalo sa mga mahal natin sa buhay. At mas pakainin natin ng papaya ang ating seniors, ang ating mga kabataan, dahil makakatulong to sa atin. Salamat po. Question, pwede daw ba green papaya? Opo, lutuin nyo lang po mabuti. Yung inyong, di ba sinabi natin kanina, lutuin mabuti. So, pag iginisa nyo, gisang-gisa, or pag nilagay sa sabaw, kulong-kulo. Okay. Salamat po.